Mga kakripto, usapang mataas na pangarap na naman tayo. Ngayon, halo-halo ang emosyon sa community dahil sa isang napakalakas na analysis tungkol kay XRP. Pagkatapos po niyang umakyat ng 7% ngayong araw at umabot po sa presyo na $2.19, muling nabuhay ang tanong na matagal na nating pinapangarap. Maaari bang umabot si XRP sa $8 sa kasalukuyang market recovery? Maraming traders ang naniniwala na nagsisimula na ang tinatawag na final wave, ang pinakamalagang yugto sa Elliott wave cycle. Pero ano ba talaga ang sinasabi ng technicals at paano natin babasahin ang galaw ni XRP sa ngayon? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ang sinasabi ng Elliott wave structure ni XRP. Ang Elliott wave ay parang behavioral psychology ng market. Hindi lang ito basta guhit sa chart. Ito po ay pag-aaral kung saan galing ang momentum. Ano ang nangyari sa correction at saan papunta ang trend. Ayon po sa respetadong analyst dito na si Charting Guy, nagsimula ang malaking wave ni XRP noong bumagsak po ang presyo sa 0.38 noong taong 2023. Yan daw ang simula ng multi-wave sequence. Dito po pumapasok ang unang dalawang waves. Ayon sa kanya, natapos ang wave 1 at saka wave 2 sa early or umpisa ng taong ito, taong 2025. Ang wave 3 ang siyang nagdala naman ng matinding impulse, yung tipong rally na walang pakundangan. Ang ganitong galaw ay natural po sa wave 3 dahil nakikita dito ang pinakamalakas na FOMO, kung saan maraming traders ang naghahabol sa momentum. Pero pagkatapos po ng wave 3, ay pumasok ang tinatawag na wave 4. Ito po ang corrective stage, parang time out sa laro. Hindi ibig sabihin na tapos na ang uptrend. Ibig sabihin lamang po nito ay nagpapahinga ang market. Ang wave 4 ng XRP ay hindi simple retracement lamang. Ito ay complex ABC correction. Isang galaw kung saan maraming traders ang nahihirapan makita kung tapos na ba ang correction o magsisimula pa lamang ito. Nito pong nakalipas na buwan ng August, nakitaan po ng bounce mula sa $2.72 hanggang $3.38. Ito po ang ina-identify or tinutukoy ng analyst bilang B-wave. At ang kasalukuyang pagbaba or sideways movement ay parte po ng C-wave. Dito nagiging mahirap ang trading kasi nagmi-mix po ang buyers at saka sellers. Pero ang mahalaga po dito, hindi pa tapos ang structure. At sa ilalim po ng Elliott wave, ang pinaka-bombastic na galaw ay walang iba kundi ang wave 5. Ngayon, saan po papunta ang wave 5 at bakit tinatarget po ng analyst ang presyong $8? Ayan, kung ang wave 3 ang pinaka-wild rally, ang wave 5 ang target ng pinakamaraming speculators. Dito po, hinuhugot ang mga malalaking price projections. At ayon po dito kay Charting Guy, ang wave 5 extension ang maaaring mangyari. Ang ibig sabihin nito, maaari po siyang humataw lampas sa normal na range. Dito po pumapasok ang mga Fibonacci levels. Hindi po ito magic numbers. Ito ay reference kung saan pwede pong tumigil ang correction at saan pwedeng tumama ang susunod na leg up. Meron pong dalawang Fibonacci retracement zones na binigyang diin dito. At yan po ay ang 0.786 na level sa presyong 2.87293 at ang
888 na level sa presyong 3.1273. Ayan, kung i-break po niya yan, ibig sabihin ay may energy ang market para ituloy ang push upward. Sa upside naman, dalawang extension levels po ang ginamit. Yan naman po ay ang 1.2722 level na tina-target ang halos $4.63 at ang level na 1.618 na tumatama sa humigit kumulang $5.39. Kaya kung kaya po niyang lampasan ang dalawang resistance na ito, dito po nagiging realistic ang $8 na ceiling. Hindi ibig sabihin guaranteed, pero ito ang matibay na projection base sa mathematical structure. Kung mangyayari po ito, hindi lang traders ang tatawa. Siyempre, pati mga holders. Kasi ang ibig sabihin sa XRP ay hindi lang simpleng speculative token. Siya ay gumagalaw ayon sa structured momentum at kumikilos na parang may sariling layunin. Ngayon ay ano naman ang mga key price levels at ano ang mga risk? Hindi po puro good news ang technicals. Siyempre, may mga danger zones na rin. Sinabi po ng analyst na kailangang ma-reclaim na XRP ang $2.65. Kung hindi, maaari pong bumalik sa ibaba ang presyo. Kung makita po natin ang rejection dito, maaring mabalik ang trend sa bearish zone. Ang problema dito, maraming retail traders ang madaling matalo kapag nag-panic selling. Ang pinakamalaga ay ang clear breakout, malinis po na pagkabasag. Hindi po sapat na sumilip lamang sa itaas. Kailangang mag-full send si XRP at magpakita po ng sustained momentum. Kung hindi, yung $8 na target ay magpapa-stay sa kanya sa wishlist at hindi po sa real price chart. Sinasabi rin na ang extended move papunta sa $8 ay posibleng higit pang tumagal. Baka matapos pa ang taon bago makita ang totoong rally. Kung ganito, ibig sabihin, huwag tayong magmadali. Hindi tayo dapat sumugal sa hype lamang. Ang tunay na technical analysis ay may pasensya at disiplinado. Ano naman po ang sinasabi ng ibang mga analyst? Hindi lahat ng analyst ay katulad po ng approach ni Charting Guy. May mga conservative na nagsasabing hanggang $3.88 lamang daw ang realistic base sa inverse retracement. Ibig sabihin, nakikita po nila ang limitasyon ng price movement base sa structure ng correction. Pero may mga aggressive analyst din na walang takot. Ang iba ay nagsasabi na natural daw sa XRP sa malalakas na galaw dahil sa mga long-term holders. Kaya lumalabas ang narrative na posible pong pumalo ng higit pa sa $8 kapag na-maximize ang Wave 5. Dito po nagiging interesting ang psychology ng market. Kasi kapag tumama ang presyo sa unang major trend tulad po ng $4 o $5.39, maraming investors ang maglalak ng kanilang profits. Pero may iba na maghuhudol. At sa mismong disparity ng strategy, nagkakaroon po ng explosive price movement. Ano naman po ang mahalagang takeaway dito para sa atin bilang mga traders at investors? Ang Elliott Wave ay hindi po fortune telling. Ito ay directional guide or gabay. Dapat po nating tandaan na maaaring hindi pa tapos ang Wave 4 correction. At hindi po natin gusto na pumasok sa isang galaw na hindi pa kompleto ang base or pundasyon nito. Ang pinakamahalaga po sa lahat ay ang clear breakout sa ibabaw ng resistance.
Kapag nangyari ito, dito lang natin masasabi na talagang nagsisimula na ang Wave 5. Ang market ay hindi po biro. Ang volatility ay dalawang talim. Kapag bullish, pabilis ang profit. Pero kapag bearish, mabilis ang loss or talo. Kaya kung papasok po tayo sa rally, kailangan natin ng disiplina at hindi po hype. At bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung ako po ang inyong tatanungin, ang $8 dito na target ay hindi naman po fantasy. Ito ay plausible at may solid na foundation base sa Elliott Wave Framework. Pero hindi po ito express na elevator. Dadating ang sideways, ang correction, at ang doubts or mga pagdududa. At sa mga momentong iyon, nasusubok ang tunay na trader. Kung gusto mo sa XRP dahil sa fundamentals at kanyang pattern, kailangan na tayo ay maging patient. Kung gusto mo siya dahil gusto mo lang ng hype, baka hindi ka ready para sa ride. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.